Prof, para ho natin matutunan nga itong leksyon ng EDSA 1 na ito, opo, dapat natin matutunan din yung leksyon ng hindi mga nagawa, yung failure ng Mm, EDSA 1. mm. Kayo po, ano ang failure nito? Kung ba't tayo nasadlak dito? 39 years after, ang Oo, pinag-uusapan natin ay rehimeng Marcos Jr. na ngayon. Ano mm, po, ano ang mm. failure ng EDSA 1 kung meron man? Masyado tayong natuwa. 'Yun ang masasabi kong failure natin. Whenever something big comes up, no, like Independence Day noong 1898, tapos ngayon EDSA nangyari, masyado tayong nag-celebrate, 'no? 'Yun lang parati sinasabi ko, eh, lumaya man tayo, hindi natin napagpatuloy yung diwa ng pagiging malaya. Na parati natin nakakalimutan yun, eh, na every time there's something big happens sa ating kasaysayan, may kasunod yan na ang responsibilidad natin ay mapanatili itong natamo natin. Ang problema, masyado tayong natuwa sa image ni Cory, Return of Democracy, tapos sa pagpaplano ng pagbuhay uli ng ekonomiya, which is important, ano? Ng ekonomiya and everything. Tapos afterwards, nung simula na nating natamo at nakita natin ng unti-unting pagbabago, tapos biglang napabayaan ng dating Cory administration. Ano? We all know what happened after 1986 no, until the Ramos administration. Hindi natin nalubog kaagad tayo sa pagmamaktol dun sa nangyari. So that's why everything that was supposed to be realized suddenly went down. Mhm. No? And sabi, ay, pinasok natin siya bilang Pangulo para bumalik ang democracy. Iba naman ang nangyari. Hindi, Mm. hindi, umasa tayo masyado. Umasa tayo masyado sa okasyon na malaki, umasa tayo dun sa taong nilagay natin dun sa okasyong Mhm. malaki. Mhm. Ang talong na malaki ay wala tayong ginawa para sa ating sarili. Mhm. Na tayo mismo ang nagtayo. Opo, Na at tayo opo, mismo opo, ang opo. gumawa. Ginawa para sa ating mga sarili. Ano po 'yun, Profesor? Isang halimbawa. Yung, halimbawa yung pag-edukasyon tungkol dito sa martial law, Mhm. 'no? Yung nga, yung kinuwento ko kanina na nagtanong na sa'kin yung bata na ay hindi ba nangyayari tulad ng mga panahon ng martial law na nangyari ngayon. Mhm. Responsibilidad natin yun, eh, na na kailangang malaman tao kung ano yung mga karanasan natin, 'no? Kung ano yung mga nangyari nung panahon na yun. But what happened, 'no? Wala. You look at social media now, is there anything about martial law on social media? Mhm. Is there anything against Marcos on social media? Mhm. Wala, eh. Eh, dapat nung nagsimula yung ganyang, pagkakalat ng impormasyon, dapat nangyari na 'yan, 'no? Everything got so attractive, everything got so celebratory Mhm. that we forgot na may consequences parati kapag nakalimutan natin ang malaking event, Opo. So, 'no? Mm. nagpabaya tayo, nagpabaya. Naging pabaya tayo. There Opo. is no one else to blame. No, Mm. I also blame myself on this. No, Opo, opo, there opo. is nothing else to blame. Everything came late na. Opo, okay. I never realized that in my lifetime I would see another Marcos in power. Yun lang ko. Yun lang parati ko sinasabi sa klase ko. I never realized that in my entire lifetime Opo, I would opo, see another Marcos in power. opo. Nagpabaya ang henerasyon natin. Natin. Ah, ah. Nagpabayang henerasyon natin. Opo. Kaya ngayon Ngayon, go ahead, sir. Go ahead. ngayon, wala lang henerasyon na gumawa ng EDSA. Sino na lang ang buhay sa EDSA, na nangyari sa EDSA? Mm. No, dalawang henerasyon na rin ang lumipas. Okay? Sino ngayon ang magkikwento? Okay. Sige po. Oo. So, in parting, Prof, Mm. bukas ay ika-39 anyos na anibersaryo po ng EDSA 1. Ano po ang inyong masasabi po sa henerasyon natin ngayon? Gladly, eto po tayo. Bagamat hindi ho naman siguro lahat nakatungo ng EDSA nung panahon na iyon, pero may ibang mga taga-probinsya na nagmasid lamang.
At ito pong sumunod na henerasyon sa atin na ngayon po no na ngayon ay baka din po naguguluhan at ito pong bagong henerasyon ngayon na, na baka din po ay totally wala na pong informasyon kung ano ba talaga ang mensahe at diwa nung EDSA 1. Go ahead, sir. Ang EDSA Revolution ng 1986 ay isang malaking bahagi ng ating kasaysayan at kailangang ituro ito sa tamang paraan. Paano ko sila sabing sa tamang paraan? Kailangan baguhin natin ang pagturo ng ating kasaysayan. Hindi na ito memorization. Hindi na uso memorization. Kailangan ikwento natin ang diwa. Hindi ko lang sinasabing bukod sa kwento, ang diwa at ang kwento na nangyari sa EDSA dahil kung nagkaroon tayo ng 19 years ng dark days of dictatorship, nagkaroon din tayo sa 5 araw lamang ang nagbago ang ating kasaysayan. Iyon ang para sa akin ang isang pinakamalaking nangyari at kailangan pangalagahan ng ating kasaysayan Pilipino at ng diwa ng ating pagka-Pilipino.